Ito na ang bagong Pilipinas, kawawang Pilipinas. Nangyayari ito sa panahon ng mga dilawan. Grabe ang krimen ngayon sa bansa. Hindi na talaga safety ang ating mga kababayan. Kay Digong, hindi nangyayari ito. Mga hold-upan sa mga pawn shop, tapos worth millions of money ang natangay. Kasi si Digong lang ang totoong nagsiservisyo sa bayan. Hindi tulad nitong president natin ngayon, walang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Bigas nga lang hindi kayang ibaba. Pero kumukuha ng billion of money, no, sa confidential fund. Grabe. Walang awa sa mga Pilipino. Then, walang break. Kahit nangihingalo yung mga Pilipino sa mahal ng mga bilihin. Kawawang Pilipinas talaga. Sino pa namang siraulo magdadala ng mga mahabang baril kung hindi ka authority, no? Kung hindi ka military. Kung ordinaryo na tao ka lang, magdadala ka ng mahabang baril, hindi ka ba sisitahin ng mga authority? Anong ginagawa ng ating mga kapulisan? Tumatanggap lang sila ng malaking sweldo galing sa pera ng taong bayan, tapos hindi sila makaprotekta, no, sa ating mga kababayan na nagtatrabaho ng maayos. Napaka-worse ng ating bansa ngayon. At mayroon tayong karapatan magreklamo dito, mag-complain dito, dahil we are a democratic country. Tayo ang nisweldo sa kanila. Tayo ang nagpalamon sa kanila. Kawawang Pilipinas kung ganito. Hindi pa safety, nagmamahalan pa lahat. Saan yung pagbabago? Sobrang laki ng sweldo nila. At hindi lang naman sila naggandak ng sense of urgency, lalo na yung president natin. Siya yung commander-in-chief. Obligasyon talaga niya na protektahan ang taong bayan dahil tayo yung nagsweldo sa kanila. Million ang tinatanggap nila na sweldo para lamunin ang kanilang mga pamilya. Tayo nga, wala nang malamon sa sobrang mahal. Grabe. Very sad. Kawawang mga Pilipino. Talaga. Nanganganib yung buhay natin. Pati yung mga pulis na sinisilduan natin, namimiktima. No? Ang dami ng nabiktima na mga inosenteng tao. Grabe. Ang daming mga reklamo, ang daming mga balita na mga ganun. Ang daming headlines na ganun. Wala lang namang reaction yung president natin. Si Digong, grabe. Meron lang malaman na meron tayong nabiktima ng mga inosenteng tao sa ating mga authority, action agad dahil importante yun. Binibigyan talaga ng sense of urgency kasi sila yung public servant. Obligasyon nila yun. Trabaho nila yun. And that is their responsibility. Kasi public servant sila. Sinisweldoan sila ng taong bayan. Tapos hindi na tayo safety. Kawawa yung mga Pilipino. Kawawa talaga. Tapos meron pang mga authority dyan na nagbabanta na papatayin tayo. Anong klaseng democratic country to? Wala na tayong freedom of speech. Papatayin na yung mga taong nagre-react ng mga tamang gawin nila at hindi sila umaksyon agad. Anong klaseng government to? Kahit nga communist country, hindi basta-basta tayo papatayin ng ating mga authority dahil mayroon tayong karapatan. Lalo na, democratic country tayo, yung government natin is powered by the people. Napakalaking tax yung binigay natin sa kanila. We are paying taxes of the politicians. Tapos ganito lang ang serbisyo na makamit natin. Laking sweldo ninyo galing sa amin, sa taxes ng taong bayan. Tapos basta-basta lang ninyo kami papatayin. Very sad. At walang reaction ng ating mga authority. Lalo na yung president natin. Kawawa. At tungkol naman sa price control and economic policy imposed by the government that set minimums and maximum ceiling of price of goods and services in order to make them more affordable for the Filipino. Pero bakit nagmamahalan? Bakit wala siyang action? Anong nangyayari? Price ceiling is government mandate. Minimum or maximum price set for the specific goods and services to become affordable to the people, to sustain their basic needs. Yun ang responsibility ng ating government. I-control ang price para hindi mahirapan yung ating mga kababayan. Bakit hindi nila makontrol? Bakit napakamahal ngayon? Walang awa. No? Despite of all the donation, the deep billions of money ang natatanggap, sila lang ang kumakain ng masarap. Yung mga Pilipino, namamatay na sa gutom sa sobrang mahal ng ating mga bilihin. Kawawang Pilipinas. Kawawa talaga. Kaya, dapat umaksyon na tayo dito. Hindi na tayo pwedeng ganito lang. No?
Dahil democratic country tayo, tayo yung nagsusildo sa kanila. Tapos ganito lang yung serbisyo na makukuha natin galing sa kanila. Kawawa. Very sad.